Dumating na nga sa mansyon ng mga Montenegro itong si David na nagpapanggap na tanggol at kaagad siyang tinanong ng kanyang amang si Ramon kung saan daw nanggaling itong si Tanggol. Siyempre sumagot si David at sinabi niyang nagparty daw ito kaya hindi siya nakauwi sa mansyon. Habang tuwang-tuwa naman ito si Olga dahil alam niya ang karakas nitong si David. Ayan, sinabihan siya ni Ramon na bakit hindi daw siya tumawag at nagpapakasaya siya habang bagsak ang kanilang negosyo. Sumagot naman itong si Tanggol na si David nga at sinabing karapatan lang daw niya na magsaya dahil nakuha na niya ang kayamanan ng mga kabalyero. Kaagad siyang tinadyakan ng kanyang amang si Ramon dahil hindi niya nagustuhan ang pagsagot nitong si Tanggol nga dito kay Ramon. Ayan po. Ayan, halatang nararamdaman na nitong si Ramon na hindi si David ang totoo niyang anak na si Tanggol. Ayan, naku. Masayang masaya itong si Olga sa kanyang nakikita na ngayon na parabang nakakaganti siya sa pagiging pasaway nitong si David. Kinompronta nga ni Olga sa kwarto itong si David. Ayan, at kanyang sinabi na kailanman ay hindi daw mapapantayan nitong si David ang husay at galing ng totoong Tanggol. Ayan, si Tanggol nga dahil alam niya ang karakas kung gaano kagaling itong si Tanggol. Hindi yun nagustuhan ni David na ikumpara itong ang si David dito sa kanyang kapatid na si Tanggol kung kaya't bubunot ng baril itong si David at ituturo niya ito dito kay Olga dahil nga napipikon na siya sa mga sinasabi nitong si Olga dito nga kay David. Siyempre po, hindi naman magpapahuli ito si Olga dahil makikipagsabayan din itong si Olga ng pagtutok ng baril dito kay David naman. Ayan, siyempre sabi niya, sige iputok mo, kayang-kaya kitang patayin ngayon, sabi nga nitong si David. Ayan, siyempre, speaking of Tanggol, ayan po, nakarating na ang kanilang grupo dito sa Quiapo kung saan sila lumaki. At kagaya nga ng plano nitong si Tanggol ay binigyan niya ng ayuda at konting pera ang kanilang mga kaibigan, mga kasamahan at kakilala na naghihirap po dito sa Quiapo. Ayang masayang masaya po sila sa pagbibigay po ng mga ayuda sa kanilang mga kapitbahay. Ayan po yung kanilang mga regalo, mga ayuda na kanila pong ipinamumudmod sa kanilang mga kaibigan, mga kasamahan po, kabari po dyan po sa Quiapo. Ayan, siyempre pati po yung mga barkada ni Tanggol ay nagbigay din po ng mga regalo, mga ayuda sa kanilang bawat pamilya. Ayan, napakasaya po nila dahil nakalabas po ng kulungan ang grupo nila Tanggol. Pero sa totoo lang ay nakatakas naman po sila at tinulungan sila nitong si Tanggol. Ayan, kitang-kita po nitong si Madonna na nasa likod kung gaano po kabait itong si Tanggol na para bagang nahuhulog na rin ang loob nitong si Madonna dito nga sa nakikitang kabaitan ni Tanggol. Ayan, napakasaya po ng pamilya, nanay at lola ng grupo nila Tanggol. Ayan, sina Tano, sina Oweng, ayan, nandiyan po yung mga grupo nila, mga kaibigan po. Ayan po, ayan, masayang masaya po. Ayan, si Oweng, oh, masayang masaya po sila at nakita na po nila ang kanilang mga pamilya at nayakap po nilang muli. Ayan, si Domeng, si Oweng, si Tano, si Enteng, ayan po, si Enteng po, ayan, masayang masaya na nakita niya muli ang kanyang nanay Mirna. Okay? Ayan, masayang masaya po siyempre ang bawat isa at hindi mo talaga mababakas ang kalungkutan dahil tuwang-tuwa po sila at napakaligaya po ng puso ng bawat isa sa kanila. Ayan po, yung isa po sa mga kaibigan ni Tanggol. Malungkot si Tanggol siyempre dahil iniisip niya wala yung pamilya na doon, pero sa mga susunod pong eksena ay papakita natin ang pagpasyal po ni Tanggol sa kanila namang bahay para pupuntahan ang kanyang nanay Marites. Marami pa pong aabangan, dito lang yan sa Batang Quiapo. Pakatutukan, Kwentonario YouTube channel, like and subscribe naman po. Thank you po sa inyong lahat mga kaibigan.